bless your holy name, Lord God Almighty. Kinikilala namin, Panginoong Diyos, ang inyong kapangyarihan na patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat po kami sa inyong banal na presensya. Kulang ang mga salita para ikaw ay aming purihin at sambahin. Sapagkat ang inyong mga gawa ay kamangha-mangha. Wala kaming masabi kundi salamat, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat sa inyong anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, kami ngayon ay narito. Salamat sa kalayahan na ikaw ay aming purihin at sambahin. Maraming salamat sa inyong banal na presensya. Patuloy po kami humihingi ng kapatawaran, Panginoong Diyos. Naamin po namin na hindi kami karapat-dapat. Wala kaming kakayanan. Nagpapasalamat kami sa inyong magandang loob na kami ngayon ay isang pamilya na sumasamba sa inyo. Salamat, Panginoong Diyos. Hayaan mo na patuloy kong mabuksan ang aming mga puso at isipan. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa bawat isa sa amin. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy na matakila ang inyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan at sa kabuuan ng inyong iglesia. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Morning po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. Kahit na malamig ang panahon, mainit po yung ating samahan. Mamaya na po yung pagkain. Napakabilis ng mga araw, di po ba? December na. Isang linggo na lang, nasa palina na naman tayo. Excited na ba kayo? Ready na ba ang mga tupis niyo? Salamat sa mga narinig nating testimonies. Di ba? Nakaka-amaze kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. At ako ay natutuwa, ako ay nagkagalak sa patuloy na pagkilos ng ating Panginoong Diyos upang ang bawat isa sa atin ay mabago. Kasi yan po ang mission natin, magkaroon ng transformation. Di ba? So dito po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Mark chapter 3, nakita po natin ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Nagpagaling siya ng may sakit sa araw ng kapahingahan. On the day of the Sabbath, pinagaling niya yung isang lalaki na maiksi ang kamay. At siya ay binatikos, siya ay pinuna. Kasi nga, sa araw ng Sabbath, siya ay gumawa. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, ano ba ang dapat na gawin sa araw ng kapahingahan? Di ba yung magligtas? Di ba yung gumawa ng mabuti? Tama naman.
At sa mga susunod na talata, marami ang sumunod sa Panginoong Yesus. Many followed our Lord Jesus Christ. Sa iba't ibang dako, nagdatingan yung mga tao. At sana ganun din dito sa Iglesia ng Glory. Di ba? Sa iba't ibang dako, darating yung mga tao. Para sa ganun, maranasan nila ang presensya ng Panginoong Yesus, marinig nila ang kanyang mga katuruan. Katapos noon, namili siya ng 12 alagad, 12 apostles. At last week, natutunan natin yung tungkol sa pardonable and unpardonable sin. Ang kasalanan na hindi mapapatawad at ang mga kasalanan na napapatawad at pinatawad na ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. So, umagang ito, tatapusin po natin yung Mark chapter 3. Sa verses 31 to 35, titignan po natin ang tungkol sa pamilya. So, ang pamagat po ay renewing our understanding of family. Meron po tayong 3 punto na titignan. Puro nag-umpisa sa letter R. Kasi nga, kapag panahon ng siyempre, di ba gusto natin yung makatanggap ng letter R? Anong R yun? Regalo. Regalo. Tama. Kaya puro letter R ito. Request of the family, response of Jesus, and redefinition of family. So sa verse 31, Mark chapter 3, isa sa verse 31, then his brothers and his mother came, and standing outside, they said to him, calling him. So, sa patuloy na pagtuturo ng Panginoong Yesus, dumating ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanilang nanay. At dahil sila ay nasa loob ng pamamahay, yung kanyang mga pamilya ay nasa labas. So tama po, meron pong kapatid ang Panginoong Yesus. Although may mga pananampalataya, may mga grupo na nagtuturo na ang Birhen Maria ay nanatiling virgin hanggang siya ay kinuha ng Panginoon. Pero ayon sa Biblia, sa Mark 6 at dito sa Matthew 13, verses 55 to 56, nung siya po ay bumalik sa Nazareth, at nakita ng mga tao kanyang mga ginagawa, eh nagkaroon ng pagtatanong, is this not the carpenter's son? Hindi ba ito ay anak ng karpintero? Meron ba kayong kilalang karpintero? Mike ang pangalan. Is not his mother called Mary? Hindi ba anak ito ni Maria? And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. Hindi ba ito yung kapatid nila Santiago? Nila Jose, Simon, at si Judas? Hindi po si Judas Iscariot ito. Ano? Noong panahon na yun, usong-uso ang pangalan Judas. O sa Hebreo ay Yehuda. Ang ibig sabihin kasi ng Yehuda ay praise o pagpupuri. At yun ang pangalan ng isang kapatid ng Panginoong Yesus. And his sisters. Meron din pala siyang mga kapatid na babae. At hindi man sinabi kung ano ang eksaktong numero nila, kung ilan silang lahat. Pero ayon dito sa verse na ito, meron siyang 4 na kapatid na lalaki at higit sa 1
isang kapatid na babae. Naiintindihan po? So, yun ang katanungan nila. Hindi ba kasama natin yung mga yan? Are they not all with us? Where then did this man get all these things? Yun ang question ng mga kababayan ng Panginoong Yesus. So, meron siya, mga kapatid, at natutunan natin noong mga nakaraang linggo na itong kanyang pamilya, sa verse 21, itong kanyang pamilya ay dumating at gusto nila siyang kunin. Gusto nilang kunin ang Panginoong Yesus. Kasi nga, sabi nila, nawawala na siya sa bait. Nasisiraan na ng ulo. They said, he is out of his mind. Grabe yan. Sipin mo, sarili mong pamilya, sasabihin sa iyo ito. Sasabihin ako si R.J. Nasisiraan na ng bait. Grabe, ano? Pero hindi nila alam. Ang nasisiraan ng bait, yun ang lalong napapalapit sa ating Panginoong Diyos. Kasi nalalaman niya ang katotohanan kung sino siya sa harapan ng Panginoon at kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Pero ang Panginoong Yesus, sipin niyo, nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpatawad siya ng kasalanan. Nagturo siya. At eto ngayon yung kanyang pamilya, sinasabi na, yun na natin yan. Nasisiraan na ng ulo yan. At hindi lang yan. Sa John 7, verses 2 to 5, eto rin ang nangyari sa Nazareth. But when the Jewish festival of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, leave Galilee and go to Judea, so that your disciples may see the works you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe him. Grabe, ano? Yung mga kapatid niya sabi, kung gusto mo yung lang sumikat, edi magpakilala ka. I-post mo sa social media. Hindi. Wala pang Facebook naman. Pero kung sa panahon ngayon, sasabihin nila, post mo! Mag-vlog ka! Gusto mo rin lang sumikat, sige, magpakilala ka. Pero hindi sila naniniwala sa kanya. Parang inisip nila, ay, ginagawa lang ito ng kapatid namin para sa kanyang sarili kapakanan. Gusto lang niyan sumikat. At yun ang pinagdadaanan ng Panginoong Yesus. He was rejected. Di ba? Kaya kung inisip mo, hindi naman sila naniniwala sa akin, ang Panginoong Yesus mismo, hindi pinaniwalaan. Pinagtatawanan naman nila ako, ang Panginoong Yesus mismo, sinabihan na nasisiraan na siya ng bait. Kaya kung may mga tao na binubuna ka, inaalimusta ka, kinukontra ka, isipin mo, ang Panginoong Yesus, pinagdaanan niya ng lahat yan. He was rejected. Pero sumuko ba siya? Hindi. Siya ay nakafocus sa kanyang misyon. At bilang mananampalataya, ganun din tayo. Meron bang persecution, meron bang mga challenges, meron bang mga problema. Pero by the grace of God, magpapakilo tayo. Di po ba?
Sinasabi ko nga kanina kay Sister Bridget. No, gusto ko nang mag-retire. Diba, pag dating mo ng 60, isipin mo, uy, pwede na ako magpahinga. Di ba? Kaso may mga pangyayari na hindi ko talaga inaasahan. Ang daming nagbukas na pinto. Amen. At sabi ko, Lord, paano pa ako mag-retire nito? At naisip ko yun ang panalangin ko. Pupunta po ako dito sa church. Nananalangin po ako. Alam niyo yung prayer of Jabez. Expand my church. Sabi ko, etong prayer ko para sa church. Lord, bless me. Bless this church. Expand my territories. Extend my borders. Amen. Let your peace shine upon me. Let your peace shine upon this glory church. Amen. At huwag mo kaming hayaan, Panginoong Diyos, na magkasala. Yun po ang lagi kong pinapanalangin. Kaya nung nagbukas ang mga opportunity, sabi ko, wala akong ibang sisisihin. Ito ay kasagutan ng aking mga panalangin. I have to go on. Ang Panginoong Jesus, hindi siya naiintindihan. Hindi siya pinapaniwalaan. Hindi nila matanggap ang mga ginagawa niya, yung kanyang mga katuruan. Pero siya ay nagpatuloy. Kung babalikan natin yung verse 31, tignan nyo ha. Then his brothers and his mother came, and standing outside, they said to him, calling him, asan yung kanyang pamilya? Nasa labas. They were standing outside. Hindi nila maintindihan ng Panginoong Yesus kasi sila ay nasa labas. Di ba? Amen. Question. Asan ang ating mga pamilya? Nandito. Are they outside the church or inside the church? Siguro nga, sa pagdating ng year 2026, imbitahin natin sila upang sila naman ay makasama sa inside. Amen. Di ba? Amen. Hindi sila mananatili sa outside. May it be so, Lord. Alam mo, naiyak ako kanina habang nagte-testify si R. James. Ako din. Hindi dahil sa nakikita ko ng mga papalit sa aming mga pastor. Sabi ko, ay, yun ang nakita ko. In good hands. Oo, nakita ko yung mga nasa harap. Sabi ko, ba? Nay, meron na, meron na. Answered prayer po yan. Pero, ite-testify ko. Yung sinasabi ni R. James na nangyari noong November 28, Friday ng gabi yun. Habang nagtuturo yung isang leader sa Calvary Church patungkol sa topic na experiencing the cross, tinawag ako ng pastor. Kaibigan ko natin yung pastor. Tinawag niya ako. Akala ko kung saan kami pupunta. Sabi niya, Pas, di ka, sama ka sa akin. Sama naman ako. Akala ko kakain kami. Pero dinala niya ako sa isang kwarto na madilim. Walang ilaw. At titignan ko ganun. May mga nandun, may mga tao, pero walang upuan. Unang, ang mga nandun. At sabi niya sa akin, Pas, mag-intercede tayo. Napanood kaming lahat. Tapos nanalangin kami, talagang wala nang pakialaman kasi nga madilim. Pwede kang umiyak doon, pwede kang sumigaw.
pwede ka kumanta, anong gusto mong gawin? Kaya habang may nagtuturo sa taas, yung mga intercessors sa ibaba ay nagpapatuloy na nananalangin. Amen. Amen, Lord. Sabi ko, prayer really is very powerful. Amen. Habang nagte-testify si RJ, sabi niya, doon ko naranasan, doon ko naintindihan. Sabi ko, yun yung time na nananalangin kami. At yun nga po, ang hinihiling ko sa women's ministry, na makasama sila sa intercessors. Kasi kailangan po natin talagang panalangin. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga pamilya na nasa outside pa rin, panalangin po natin sila. Let us cry out to God. Hilingin natin ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Kasi hindi natin sila mapipilit, di ba ba? Pwede mong sabihin na, pagkatapos ng service, kakain tayo sa McDo. Pero kung walang conviction, katulad ng sinasabi kanina ni Brother R. James, shallow, mababaw. Nandito man sila, pero iniisip nila, uy, mamaya kakain kami. Ang nais po natin, magkaroon ng conviction of the Holy Spirit. Tandaan po natin, ang sabi ni Desmond Tutu, siya po isang Peace Nobel Prize winner. Sabi niya, you don't choose your family. Tama? Amen. Hindi natin mapipili ang ating pamilya. But they are God's gift to you as you are to them. Sana makasama natin sila sa insight. Balik tayo sa Mark chapter 3. At sa verse 32, and a multitude was sitting around him, and they said to him, eto na, napapaligiran ang Panginoong Jesus ng mga tao. Nung dumating ang kanyang ina at mga kapatid na nasa labas, sinabihan siya, nandiyan ang iyong nanay, nandiyan ang iyong mga kapatid, at sila ay nasa labas. Gusto ko nilang makausap. So, yun ang request ng family. Yun ang kahilingan nila. Pero, kakaiba ang response ng ating Panginoong Jesus. Iba'y kakaiba. Tignan niyo ha. Sa verse 33, He answered them, saying, who is my mother or my brothers? Sino ang aking ina o sino ang aking mga kapatid? Ito po ay isang tinatawag na rhetorical question. Ibig sabihin pag rhetorical, hindi po kailangan ng sagot. Yung bang ito ay isang statement na in the form of a question upang sa ganun, ito ay magbigay ng emphasis. Meron itong itinuturo, meron itong idinidiin. Di ba, kapag narinig mo ito, ikaw ay mag-iisip. Para bang ang katanungan na, paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? So, ito ang kanyang kasagutan. And he looked around in a circle at those who sat about him and said, here are my brothers, are my mother and my brothers. Tinignan niya ang kanyang mga kasama, yung mga nakapaligid sa kanya at sinabi niya, eto ang aking ina at mga kapatid. Ngayon, kung titignan natin sa parallel passage nito, mas lalo natin maintindihan.
Sa Matthew 12, sa verse 49, and he stretched out his hand toward his disciples. Marami kasi sa loob ng tahanan yun, may mga Pariseo, may mga eskriba. Di ba lagi silang nakasunod sa kanya? So ang tinutukoy niya pala ay yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga disciples, yung mga sumusunod sa kanya. At sabi niya, here are my mother and my brothers. At sa sinabi niya yun, he is redefining the family. Yung binibigyan niya ng panibagong kahulugan ang pamilya. Take note, hindi niya sinasabi na hindi yan ang nanay ko, hindi yan ang aking kapatid. Hindi po niya sinasabi yun. Pero ang sinasabi niya, hindi lang siya ang nanay ko, hindi lang siya o sila ang mga kapatid ko, kundi ang mga sumusunod sa akin. Sila ang aking ina, sila ang aking mga kapatid. Tanong ulit, masasabi mo ba na ikaw ay sumusunod sa Panginoong Yesus? Are you considered a disciple of the Lord Jesus Christ? Pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. At tignan mo ha, binigyan niya ng halaga ang mga sumusunod sa Kanya. Minsan sinasabi natin, ay ka-churchmate ko yan. Diba? Parang ganun lang. Pero kung isipin natin, isang pamilya tayo. Kung ang Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng kahalagahan ang mga sumusunod sa Kanya bilang isang pamilya, hindi ba dapat bigyan natin ng halaga ang bawat isa? Kaya nga, sa Biblia, napakarami yung katuruan ng one another. Yeah. Ano yun? Love one another. Bear one another's burdens. Forgive one another. At sana makita sa atin yun bilang isang pamilya. Ilang taon na ba tayo magkakasama? 20 years. Marami na, di ba? Magkakilala na tayo at alam natin na ang bawat isa ay may kahinaan. Amen. Hindi tayo perfect. Tama? Amen. Pati kaming mga pastor, hindi kami perfect. Inaamin po namin yun. May mga pagkakamali kami. Pero bilang isang pamilya, tinatanggap natin ang bawat isa. Tama? Sana mayroong malasakit. Hallelujah. Sana hindi tayo nagsisiraan. Amen. Sana tayo ay nagkakaisa bilang isang pamilya. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa verse 35, for whoever does the will of God is my brother, my sister, and mother. So, ang pamilya na tinutukoy ng Panginoong Yesus hindi biological. It's not by birth, but by obedience. Napakalaga ang pagsunod. Di po ba? At sa Matthew 7, ilang beses na natin narinig ito. Pero nais kong bigyan ng diin, kaya nilagay ko sa Tagalog. Sabi ng Panginoong Yesus
Sa Matthew 7, verses 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Let that sink into our mind. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Obedience plays a very important role. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay tungkol sa paggawa ng mabuti. It's still by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pero ang pagsunod ay pagpapakita ng ating pananampalataya. At sana maliwanag sa atin yun. Kasi pagdating ng araw, napakasakit. Na ito ang mga kataga na maririnig natin. Verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ko ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? They performed the ministry. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Forgive us. Hindi ko po masyado mabigyan ng diin ito. Pero, iniling ko ng banal na Espiritu siya magpaunawa sa bawat isa sa atin. Baka sabihin natin, nasa church na ako, okay na ako. Kaya nga, sinasabi ng salita ng Diyos, siyasatin natin ang ating mga sarili. Are we really in the faith? Nakikita ba sa ating pamumuhay ang ating pananampalataya? Kapag ikaw ay nagsasabing ikaw ay isang Kristiyano, makikita ba sa iyong mga kilos, sa iyong mga pananalita? Kumusta ang iyong pamumuhay sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado? Isang linggo pag-ibig. Bilang pagtatapos, nais ko po ibahagi ang mga ginagawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Alam niyo po, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa edad ko ito. Hindi ko ma-imagine na mag-aaral pa ako. And by the grace of God, after 2 years, natapos ko yung aking pag-aaral. At ako ay natutuwa. Kumbaga sa kanya, parang inisip ko na, kumbaga sa motor, inisip ko na, ay, wala na to, second hand na ito. Dapat i-dispose na ito. Pero nakita ko na, habang tumatagal, lalo kong ginagamit ng Panginoon. At ako ay natutuwa. Sabi ko, Panginoong Diyos, it's only by your grace na nagagawa ko mga bagay na ito. Katulad nga na nabanggit ni Doktora, sino ba nang mag-aakala ng isang evangelical pastor, isang evangelical group, yun po yung grupo namin, kami ang tinawag na mag-minister sa mga cancer patients sa St. Louis University Sacred Heart Hospital.
Samantalang ito ay isang Catholic institution. Di ba? Nakakamangha. Pero, it's by obedience. Sige, Lord. Kung binuksan mo ito, susunod kami sa inyo. Gagawin namin para lang maihayag ang inyong mga salita. Para lang makilala ka ng mga tao na naghihintay ng encouragement. Sa ating pong lahat, marami pong mabubuksan mga ministry. Katulad ng nabanggit, sa probation. Once a month lang po yun. Kapag ikaw ay sasama sa grupo, marami kang makikilala. Ang dami mong kwento na maririnig. At doon mo makikita na, akala ko ang dami kong problema. Yun pala, yung pinagdadaanan ko ay napakagaan lamang kumpara sa mga pinagdadaanan ng ibang tao. Doon mo makikita ang pagkilos ng Diyos. Doon ka niya gagamitin as you obey. Sa pagsunod mo, doon ka niya gagamitin para siya ay makilala. Kaya mga kapatid, sige po, patapos na. Sige, tapusin na natin. So sa Mark 3, verses 31 to 35, renewing our understanding of family. Sana po, ang bawat isa sa atin bigyan ng pagpapahalaga ang ating pamilya at pati ang spiritual family natin. Amen. Ang iglesia ng ating Panginoon. So meron mang request, meron mang response, pero ang Panginoon Jesus, binigyan niya ng panibagong kahulugan ang pamilya. He redefined the family. Tayo ba'y manalangin? Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Na patuloy mo kami pinapangalahanan patungkol sa kahalagaan ng pamilya. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy mo pong ipaunawa ang mga katotohanan ito sa bawat isa sa amin, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng puso na tunay na magmamahal, kakalina sa aming mga pamilya, at maging sa iglesia kung saan mo kami tinawag at itinanim. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming buhay. Napakabuti niyo. Tunay nga na hindi kami karapat-dapat, pero pinagkaloob mo ang inyong kagandahan loob upang patuloy kami na matuto, patuloy kami lumago sa aming pananampalataya. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay bilang isang pamilya, bilang isang iglesia. Nang bawat isa sa amin ay patuloy na lumago, patuloy na magamit mo para maibahagi ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan, ang inyong dakilang pagmamahal, para maibahagi ang inyong magandang balita ng kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ang banal mong pangalan. Ikaw ang siya namin itinataas.
Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming kinikilala na Ama. Salamat sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Kami ngayon ay inyong mga anak at isang pamilya. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming sangot na langit. Amen.